driver ni Undersecretary Maria Catalina Cabral, Yosek Cabral, pinagdudahan na. Abay, iba-iba na po ang lumalabas na balita ngayon. Malapit daw kay Pulong Duterte, malapit daw sa mga Duterte itong driver. Kaya yung kanyang mga kwento, after mangyaring mawala si Cabral, ay pinagdududahan na. At kahit na merong findings ang mga otoridad, PNP at DILG na ito ay nagpakamatay, pinagdududahan pa rin na posibleng merong third party o nasa likod nito. So hindi lang yung pagiging driver niya, kung hindi yung relasyon niya kung saan ba talaga siya kasama. Siya ay driver ni Cabral, pero totoo bang siya ay maka-Duterte? Or tauhan ba siya ni Pulong Duterte? Natural magdi-deny. Pero yan ang mga balita. Pangalawa, yung issue ko dun sa hotel, na dumadami na ngayon ang pangalan ng may-ari ng hotel. Pati yung lakad dun sa Baguio, kung bakit magre-relax ay sa Baguio pa nagpunta. So ang dami na ho ngayon na lumalabas na pagdududa at tanong. Hindi ko alam kung paano makukumbinsi ng ating pamahalaan through PNP at DILG na yung findings nila after ng autopsy report na ito ay nagpakamatay or tumalon ba ito kung ano man. Bakit napunta rin sa bangin? Kasi mukhang marami nakakita nung paakyat pa lang ito na tumigil doon sa tabi ng bangin. Tapos umalis, pagdating ng hapon, bumalik. Pero nagpahatid siya driver, yun naman driver, umalis at mukhang 2 oras bago bumalik. At ang tagal naman. Kung magagasolina lang o kung pinaalis lang siya, ba't mo iiwan ng ganong katagal yung amo mo doon sa tabi ng bangin? Kaya kakaiba talaga. So, ngayon, ay humahaba ang usapin. Sino ang tunay na may-ari ng hotel na nakabili? Kasi sinasabing pag-aari ng mga Cabral, pamilyang Cabral, ang hotel na yan bago nabenta sa mga politiko at kung sino-sino mga pangalan lumalabas. Posibleng dami, ginamit lang. Pero 2.5 billion ang halaga ng hotel. Saan galing ang ibinili nun? At saan galing din po ang pera ng nakabili ng hotel na yan? Na pumutok ang bilihan ng hotel ngayong taong ito kung kailan pumutok din ang usapin ng pork barrel, ang flood control scam, korupsyon sa mga project ng Department of Public Works and Highway na merong malawak na karanasan at kaalaman sa kung paano magkaroon ng project sa national budget, dahil nga po si Undersecretary Cabral ay planning undersecretary at maraming alam sa pera, sa project at mga proponent ng project. So masalimuot talaga ang issue. Paskong Pasko, nawala na yung buhay ng undersecretary, pinag-uusapan pa. Ano inyong masasabi niyan? Ngayon may isang issue pa eh. Bakit nga ba yung asawa niya? Parang from day one, hindi natin nakitang umiyak o kung ano man. Parang napapagdudahan na parang hindi siya masyadong malungkot sa nangyari. Ano nga ba talaga? Parang mas nagagalit pa siya nung ayaw ibigay sa kanila yung labi dahil isa sa ilalim pa sa autopsy. Pero after nun, parang wala na. Meron bang away sa pamilya yan? Meron bang something? Hindi nakita ng publiko, ng taong bayan ang maring panghihinayang at pagluluksa. Ang kulang. Hindi kasi normal yun eh. Usually mga ganyang controversial tapos nagpakamatay o nahulog sa bangin. Isa kong napakalaking trahedya sa pamilya at yan ay talagang kahit na asawa ka, kahit lalaki ka, talagang luluha ka at maglulupasay ka sa galit at awa at sakit na nangyari. Hindi natin napansin yun eh. Parang relax lang sa mga interview.
na nagpaalam, magre-relax, hindi sinamahan, ganun-ganun lang. So lahat po ay tanong. Kung ito po ay pribadong buhay, pribadong mamamayan, hindi siya dating Public Works and Highway Secretary, hindi yan pag-uusapan. Yan po, baka sabihin niya, bakit tayo nakikialam? Bakit pa ayaw yung tigilan? Bakit ayaw bigyan ng katahimikan? Hindi po. Kasi merong malawak na korupsyon. Bilyon at trilyon ang nawalang pera sa mamamayang Pilipino dyan sa mga project ng Department of Public Works and Highway. At iyang si Jose Cabral ay napakarami ng taon. Ilang dekada na palang nandyan yan sa Public Works. At mula halos nung panahon ng Duterte at itong natirang 2 taon kalahati bago siya umalis sa Public Works, powerful yan. Talagang kaya niya magbigay ng project sa mga politiko. Kaya niya mag-offer ng project, sa kanya talaga dumadaan. Yun, kaya pinag-uusapan. Kung wala pong korupsyon sa Public Works, baka hindi siya namatay. Kung walang korupsyon, hindi natin pag-uusapan yan, sino ba yan? So yun po ang dahilan. Kaya siya pinag-uusapan, malaki ang nangyari, matindi ang nangyari sa pera ng bayan. Sila sa gobyerno ang dapat magpaliwanag. Pero hindi pa tapos ang investigasyon, namatay na. Kaya pinagdudahan sa iba-ibang anggulo. Sinadya, nagpakamatay, may third party, anong mga dahilan, sino kinuusap sa Baguio, anong kinalaman ng mga politiko sa Benguet, anong kinalaman ng malaking politiko at scam sa project, dyan po sa Northern Luzon o maging sa iba pang lugar. Kasi nationwide ang kanyang kapangyarihan. Hawak niya ang planning at mga project, kung saan may project at kung magkano pera, sinong politiko ang maghahawak ng budget o ng proyekto. Nationwide yan. Siya din po ang umamin sa hearing sa Kongreso na totoo ang 51 billion pesos allocation na napunta sa unang distrito ng Davao City. Inamin niya on record yan, hindi yan fake news. Inamin niya sa public hearing sa Kongreso. Sabi niya totoo, meron, alam ko yun, meron 51 billion. Kaya tuloy ngayon napapag-usapan na pumutok na yung balita baka may kinalaman sa Davao. Yung driver nga ay mukhang malapit daw sa mga Duterte. Ginagkadugtong-dugtong na. Wow. Anyway, Merry Christmas and advance Happy New Year pa rin po sa lahat ng mga nag-iimbestiga, sa lahat ng under investigation, sa lahat ng mga dapat inasa kulungan na pero hindi pa nakulong kasi wala pang mga warrant of arrest yung mga politiko. Di ba? Please like and share ang ating video.